Tahimik ang Baryo Monting tuwing dapit hapon. Sa pagitan ng palayan at ng makapal na kagubatan sa gawing silangan, dahan-dahang bumababa ang hamog, tila manipis na kumot na sumasaklaw sa mga kubong pawid at sa ilog na paikot-ikot sa gilid ng nayon. Sa mga oras na iyon, karaniwang nagbabalikan ang mga magsasaka mula sa bukid at ang mga batay naglalaro sa ilalim ng punong mangga sa gitna ng baryo. Ngunit sa gabing iyon, walang batang naglalaro. Sa tabi ng ilog Monting, sa lilim ng mga punong kawayan, natagpuan ang bangkay ng isang batang lalaki. 7 taong gulang lamang si Lando, anak ni Indong na kilala sa buong baryo bilang isang tahimik at masipag na albularyo. Hindi kilala si Indong bilang manggagamot na palabigkas ng orasyon o palabida sa milagro. Siya'y payak, bihirang magsalita, at tanging ang mga may tunay na karamdaman lamang ang lumalapit sa kanya. Sa loob ng maraming taon, walang reklamo ang sinuman sa kanyang mga lunas. Ngunit ng gabing iyon, nang dalhin sa kanya ang malamig na katawan ng kanyang anak, wala ni isang dasal ang lumabas sa kanyang bibig. Nakabuka ang mga mata ni Lando, wari nagulat sa kanyang nakita bago bawian ng buhay. May mga bakas ng kagat sa kanyang leeg at dibdib, at ang balat ay tila natuyo, parang sinipsip ang lahat ng dugo sa kanyang munting katawan. Tahimik ang buong baryo nang makita iyon ng mga tao. May mga bulong na agad kumalat. Aswang. Sigurado, aswang ang pumatay. Matagal nang may gumagala sa gubat. Ngunit walang lakas ng loob ang sinuman na magsabi nito ng malakas sa harap ni Indong. Lumuhod si Indong sa tabi ng bangkay ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang noo ni Lando, saka isinara ang mga mata nito. Hindi siya umiyak. Walang sigaw, walang paghagulgol. Tila nawala sa kanya ang tinig at ang luha sa mismong sandaling iyon. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may apoy na nagsimulang magliyab. Alam niya ang mga palatandaan. Sa mga sugat pa lamang, sa pagkakatuyo ng balat, sa kakaibang amoy na hindi na amoy ng karaniwang tao, alam niyang hindi ito gawa ng hayop o magnanakaw. Ito'y gawa ng nilalang na matagal na niyang kinatatakutan at matagal na rin niyang iniiwasan. Isang aswang. Sa gabi ng lamay, puno ang maliit na kubo ni Indong ng mga tao. May nagdarasal, may nagbabantay, may nagbubulong ng takot. Ngunit si Indong ay nakaupo lamang sa isang sulok, nakapako ang tingin sa kabaong ng kanyang anak. Walang lumapit sa kanya upang makiramay. May mga nagsimulang maghinala. Albularyo siya, bulong ng isang matandang babae. Baka may kaaway siyang engkanto. Baka sinisingil siya ng mga anito, sabi ng isa pa. Baka nga siya mismo ang may sala, pahabol ng isang lalaking may lasing na dila. Narinig ni Indong ang lahat. Ngunit hindi siya kumibo. Sa ikatlong gabi ng lamay, nang halos lahat ay nakauwi na at iilan na lamang ang nagbabantay, dahan-dahang tumayo si Indong at lumabas ng kubo. Tahimik niyang tinahak ang daan patungo sa likod ng bahay, sa maliit na silid na matagal na niyang hindi binubuksan. Doon niya itinago ang mga bagay na minsan na niyang isinumpang hindi na muling gagamitin. Isang lumang kahon na yari sa kahoy ng balete ang kanyang binuksan. Sa loob nito ay naroon ang mga agimat, mga anting-anting na minanapan niya sa kanyang lolo. Isang kilalang mga gamot at manghuhuli ng lamang lupa noong unang panahon. May mga batong may ukit ng sinaunang simbolo. May pulseras na yari sa buhok ng diwata. May maliit na garapong puno ng itim na pulbos na amoy lupa at dugo.
Hinawakan ni Indong ang isang bilog na agimat na may ukit na ahas. Matagal niyang tinitigan iyon. Naalala niya ang babala ng kanyang lolo noon. Kapag pinasok mo ang daan ng paghihiganti, apo, hindi ka na basta makakabalik. Ang kaalaman laban sa dilim ay may kapalit na hindi kayang bayaran ng kahit anong dasal. Isinara ni Indong ang kanyang mga mata. Sa harap niya ngayon ay ang mukha ng kanyang anak. Muli niyang inilagay sa kahon ng karamihan sa mga agimat. Ngunit may 3 bagay siyang kinuha. Isang maliit na kutsilyong pilak, isang pulang tali na may butil ng buto, at isang palamuting kahoy na hugis mata. Pagkatapos, isinara niya ang kahon at ibinalik sa dating taguan. Kinabukasan, inilibing si Lando sa tabi ng simbahan, sa ilalim ng punong akasya. Tahimik ang libing. Wala ni isang musikero. Walang sermon ang pari na tumagal. Ang buong baryo ay tila nagmamadaling matapos ang lahat, na para bang may takot na ayaw nilang pangalanan. Pagkaraan ng libing, nagbago si Indong. Una, tumigil siyang tumanggap ng pasyente. Ikalawa, nagsimula siyang gumala sa baryo na tila wala sa sarili. Isang umaga, nakita siyang nakaupo sa gitna ng daan, kinakausap ang hangin. Kinahapunan, nakita siyang nagtatawa mag-isa sa ilalim ng puno ng santol. May mga sandaling bigla siyang sisigaw sa gitna ng palengke, sa katatahimik na parang walang nangyari. Nasiraan na ng ulo, sabi ng mga tao. Hindi niya kinaya ang pagkamatay ng anak niya. Kaawa-awa naman. Mula noon, tinawag na siya ng lahat bilang si Indong na baliw. Ngunit sa likod ng mga mata niyang tila walang laman, may matalas na pagbabantay. Sa bawat gabing may nawawalang manok. Sa bawat umagang may natatagpo ang patay na aso. Sa bawat bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa aninong dumaraan sa bubungan, naroon si Indong, tahimik, nagpapanggap. Sa gabi, kapag tulog na ang buong baryo, dahan-dahan siyang bumabangon mula sa banig. Isinasabit niya sa leeg ang pulang tali, isinisiksik sa baywang ang kutsilyong pilak, at itinatago sa bulsa ang kahoy na mata. Lumalabas siya ng kubo, nakayapak, at naglalakad patungo sa hangganan ng baryo at gubat. Hindi siya nagsisindi ng ilaw. Hindi siya nagiiwan ng bakas. At sa bawat hakbang niya papalapit sa dilim, iisa lamang ang laman ng kanyang isipan. Hindi hustisya, hindi kapatawaran, kundi paghihiganti. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, may nakita ang isang binatang tanod. Isang anyong tao na gumagapang sa bubungan ng bahay sa dulo ng baryo. At sa ibaba, sa anino ng punong balete, may isang matandang lalaki na nakaupo sa lupa, nakangiti sa dilim, at marahang bumubulong. Magtago ka man sa balat ng tao, makikilala pa rin kita. Sa gabing iyon, nagsimula ang lihim na pangangaso. At ang baryo Monting, na matagal ng payapa, ay unti-unting papasok sa isang digmaang hindi nakikita ng karaniwang mata. Mula nang tawagin siyang baliw ng buong baryo, naging malaya si Indong. Walang nagtataka kung bakit siya gumagala sa gabi. Walang pumapansin kung bakit siya nawawala tuwing hating gabi at bumabalik bago magbukang liwayway na may putik sa paa at sugat sa kamay. Sa mata ng mga tao, isa na lamang siyang abang ama na nabaliw sa matinding dalamhati. Ngunit sa likod ng kanyang gulugulong buhok at maruruming damit, malinaw pa rin ang kanyang isip. Sa bawat gabing lumalabas siya, dala niya ang isang maliit na sisidlang kawayan
na may lamang abo ng sinunog na dahon ng bayabas at balete. Iyon ang ginagamit niyang pantaboy sa masasamang nilalang. Kapag may naamoy siyang kakaibang baho sa hangin, amoy panis na dugo at bulok na laman, binubuksan niya ang sisidlan at marahang ibinubuga ang abo sa paligid. Isang gabi, sa gawing hilaga ng baryo, may nakita siyang bakas sa maputik na lupa. Hindi yon bakas ng paa ng tao. Mahaba, pahaba, at tila hinihila sa lupa ang mga daliri. May halong hugis ng kuko at ng kaliskis. Lumuhod si Indong at hinaplos ang lupa. Mainit pa. Hindi ka nag-iingat, bulong niya sa sarili. Sinundan niya ang bakas patungo sa masukal na bahagi ng gubat. Doon, sa ilalim ng punong balete na may nakalaylay na ugat, may nakita siyang patak ng dugo sa isang dahon. Inamoy niya iyon. Bago pa man niya makita, alam na niya. Dugo ng tao. May isa na namang biktima. Ngunit wala pang ulat sa baryo kinabukasan. Walang nawawalang bata, walang nawawalang babae. Ibig sabihin, hindi pa natatagpuan ng bangkay. Muling naglakad si Indong mas malalim sa gubat hanggang sa makarating siya sa isang maliit na kuweba na halos natatakpan ng mga damo at baging. Sa bunganga nito, may mga balahibo ng manok at piraso ng basag na palayok. Mga alay. Napangiti si Indong. May pinaglilihiman ka, mahina niyang sabi. Kinabukasan, sa palengke, may kumalat na balita. May natagpo ang patay na dalagang naglalaba sa ilog sa kabilang dulo ng baryo. Tuyo ang katawan, may bakas ng kagat sa leeg. Nagkagulo ang mga tao. May nagmungkahi na magsagawa ng bantay gabi. May nagdasal sa kapilya buong magdamag. At may ilan na lihim na naglagay ng bawang at asin sa mga bintana. Si Indong ay naroon sa gilid ng palengke, nakaupo sa lupa, naglalaro ng bato at nagsasalita mag-isa. Isa, dalawa, tatlo. Bulong niya na parang nagbibilang ng mga bituin sa liwanag ng araw. May dumaan na batang lalaki at binato siya ng maliit na bato. Baliw! Sigaw ng bata. Hindi siya gumanti. Ngunit sa loob ng kanyang isip, malinaw ang larawan ng muka ng dalagang napatay. Alam niya ang ganitong uri ng sugat. Ang aswang na gumawa nito ay hindi basta mangangain. Isa itong matagal nang naninirahan sa anyo ng tao. Isang kapitbahay. Sa sumunod na mga araw, sinimulan ni Indong ang masusing pagmamasid. Pinagmamasdan niya kung sino ang hindi nasisinagan ng araw ng matagal. Kung sino ang hindi kumakain ng kanin sa tanghali. Kung sino ang laging wala tuwing gabi, ngunit naroon sa umaga na parang walang nangyari. Isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Si Mang Teban. Tahimik, byudo, naninirahan sa bahay na malapit sa gubat. Hindi ito madalas makihalubilo at bihira itong makita sa simbahan. Kapag may namamatay na hayop, siya ang unang dumadating upang mag-alok ng tulong sa paglilibing. Isang gabi, sinundan ni Indong si Mang Teban. Nagkunwari siyang lasing at kumapang sa tabi ng daan habang palihim na nagmamasid. Nakita niyang lumabas si Mang Teban sa kanyang bahay bandang hating gabi, bitbit ang isang sako. Hindi ito dumaan sa daan papuntang baryo, kundi diretso sa gubat. Tahimik na sumunod si Indong. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang huminto si Mang Teban sa tabi ng punong balete. Ibinaba nito ang sako at dahan-dahang binuksan. May lumabas na puting manok na buhay pa. Tumingala si Indong. Nagdasal siya ng tahimik.
at sa kanya nakita ang imposible. Ang anino ni Mang Teban sa lupa ay hindi anyo ng tao. Ito'y may pakpak at may mahabang buntot. Kumibot ang dibdib ni Indong. Hindi siya nagkamali. Ngunit hindi pa siya kumilos. Hindi pa oras. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. At higit sa lahat, kailangan niyang malaman kung iisa lamang ba ang aswang sa Barrio Monting. O kung may buong angka nitong nagtatago sa gitna ng mga taong walang kaalam-alam. Sa gabing iyon, umuwi si Indong na may bagong sugat sa braso, gawa ng tinik sa gubat ayon sa makakakita. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, may isang balahibo ng manok na kulay abo. At sa balahibong iyon, naroon ang tanda ng sumpa ng mga aswang. Ang pangangaso ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang araw na walang bagong balita ng pagpatay sa Barrio Monting. Unti-unting bumalik ang mga tao sa kanilang dating gawain, bagaman nananatili ang takot sa bawat pagsapit ng dilim. Sa tuwing ihip ng hangin mula sa gubat, may mga ina na agad kinukuha ang kanilang mga anak at isinasara ang mga bintana. Si Indong, sa mata ng lahat, ay lalo pang nabaliw. Minsan ay nakita siyang naliligo sa ilog ng may suot na damit. Minsan naman ay nakaupo sa tuktok ng bakod ng simbahan, kinakausap ang mga uwak. May pagkakataong bigla siyang tatawa sa gitna ng dasalan sa katatakbo palayo na parang may humahabol sa kanya. Ngunit sa bawat kilos na iyon, may layunin. Sa tuwing may lalapit sa kanya upang pagtawanan o itaboy, mas napapalapi siya sa mga tao. Mas nakikita niya ang kanilang mga mata, ang kanilang mga galaw, ang kanilang mga anino. Isang hapon, habang nagkukunwaring natutulog sa ilalim ng punong mangga, narinig niyang nag-uusap ang dalawang babae. "Hindi mo ba napapansin si Mang Teban?" sabi ng isa. "Oo nga," sagot ng isa pa. Simula nung may mga namamatay, parang mas pumapayat siya. Tsaka maputla, parang hindi natutulog. Napangiti si Indong sa ilalim ng kanyang nakapiring na mata. Tama ang kanyang hinala. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Kung si Mang Teban nga ang aswang, bakit biglang tumigil ang pag-atake? Maliban na lamang kung may mas malaki siyang plano. Kinagabihan, muling sinundan ni Indong si Mang Teban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagtungo sa gubat. Sa halip, pumasok ito sa lumang kamalig sa dulo ng baryo, isang gusaling matagal nang inabandona matapos masunog ang kalahati nito. Ilang taon na ang nakalipas. Tahimik na sumilip si Indong sa isang siwang sa dingding. Sa loob, may 3 tao. Si Mang Teban, isang babaeng payat na may belo sa ulo, at isang binatang halos hindi gumagalaw, nakaupo sa isang bilog na iginuhit sa lupa gamit ang abo at dugo ng manok. Sa gitna ng bilog ay may palayok na kumukulo kahit walang apoy. Narinig ni Indong ang mga bulong na hindi niya agad naunawaan. Lumapit siya ng kaunti. "Hindi pa handa ang katawan," sabi ng babae. "Marami pang mata sa baryo," sagot ni Mang Teban. "Ang bata ang susi," bulong ng binata. Nanigas si Indong. Ang bata. Naalala niya si Lando at ang iba pang mga batang naglalaro sa baryo. Biglang may gumalaw sa likuran niya. Isang pusa ang tumalon mula sa bubong at bumagsak sa lupa. Napaungol ito ng mahina. Sa loob ng kamalig, biglang tumigil ang mga bulong. "May tao," mahinang sabi ng babae. Mabilis na umurong si Indong at gumapang palayo, pilit na pinipigil ang paghinga.
Sa dilim, narinig niya ang mahabang ungol. Hindi tunog ng tao, kundi tunog ng hayop na may galit. Nakalayo siya bago pa siya mapansin. Pag-uwi niya sa kubo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi isa, hindi dalawa, 3 ang aswang sa baryo. At may binabalak sila. Kinabukasan, may dumating na bagong pamilya sa Baryo Monting. Isang lalaking mangingisda, ang kanyang buntis na asawa, at isang batang babae na halos 5 taong gulang. Masayang sinalubong sila ng mga tao. Walang nakapansin sa tingin ni Indong mula sa lilim ng puno. Ang batang babae ay may kakaibang liwanag sa mata. At sa leeg nito, may suot na maliit na kwintas na may hugis araw. Napahigpit ang hawak ni Indong sa pulang tali sa kanyang leeg. Alam niya ang kwintas na iyon. Agimat laban sa dilim. Ibig sabihin, ang batang iyon ang target. Sa gabing iyon, nagpasya si Indong na kumilos sa unang pagkakataon. Hindi upang pumatay, kundi upang magbabala. Sa hating gabi, tahimik siyang pumasok sa bakuran ng bagong pamilya. Sa ilalim ng bintana, nagkalat siya ng asin at abo ng bayabas. Sa pintuan, gumuhit siya ng maliit na simbolo gamit ang kutsilyong pilak, isang tanda na tanging mga albularyo lamang ang nakakakilala. Pagkatapos, umupo siya sa may punong saging at nagkunwaring natutulog. Makalipas ang ilang sandali, may nakita siyang aninong dumaan sa bubong ng bahay. Isang mahabang anyo na gumapang, tumigil, at tila napaatras. Narinig niya ang mahinang ungol ng inis. Napangiti si Indong. Ngunit alam niyang hindi doon matatapos ang lahat. Dahil ngayon, alam na ng mga aswang na may isang bantay sa baryo. At hindi na siya basta-bastang baliw lamang sa kanilang paningin. Mula nang mabigo ang unang tangka sa bahay ng bagong pamilya, nagiba ang ihip ng hangin sa Baryo Monting. Hindi na lamang takot ang nararamdaman ng mga tao. May halong kaba at pag-aalinlangan na para bang may lihim na gumagalaw sa pagitan nila. May mga naglalagay na ng krus sa pintuan. May nagwiwisik ng asin sa paligid ng bahay at ang ilan ay hindi na natutulog ng walang sinding lampara. Si Indong, sa kanyang anyong gusgusin at tila wala sa sarili, ay lalo pang naging anino sa baryo. Ngunit sa gabi, siya'y nagiging bantay. Isang madaling araw, habang papauwi na siya mula sa pag-iikot sa hangganan ng gubat, may narinig siyang impit na iyak mula sa gawing kanluran ng baryo. Iyak ng bata. Napahinto siya. Mula sa direksyon ng lumang balon ang tunog. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay sinasaklaw ng dasal sa kanyang isip. Sa kamay niya ay hawak ang kutsilyong pilak. Ang talim ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa tabi ng balon, may isang batang lalaki na halos 3 taong gulang. Nakaupo sa lupa at umiiyak. Walang tao sa paligid. "Bakit ka nandito, munting bata?" Bulong ni Indong, bagaman alam na niya ang sagot. Hindi siya agad lumapit. Sa halip, kumuha siya ng kaunting abo sa kanyang sisidlan at marahang ibinuga sa hangin. Agad na nagbago ang iyak ng bata. Naging paos, naging mababa, at saka biglang tumigil. Unti-unting tumingala ang bata. Ang mga mata nito ay hindi na mata ng bata. Itim ang buong paligid ng mata at sa gitna ay may mapulang liwanag. Napaatras si Indong. Ang bata ay tumayo. At sa isang iglap, nag-iba ang hugis ng katawan nito. Humaba ang mga braso, tumulis ang mga kuko,
at ang bibig ay napuno ng pangil. Isang aswang. Sumugod ito. Mabilis na umiwas si Indong at inundayan ito ng hiwa sa braso gamit ang kutsilyong pilak. Napasigaw ang nilalang. Isang sigaw na parang pinagsamang iyak ng bata at ungol ng hayop. Tumalon ito paatras at gumapang sa pader ng balon na parang butiki. Hindi ka taga rito, bulong ni Indong. Isa ka sa 3. Umungol ang aswang at muling sumugod. Sa pagkakataong ito, mabilis na inihagis ni Indong ang kahoy na mata sa lupa. Sa sandaling tumama iyon sa lupa, kumislap ang paligid at tila naging mabigat ang hangin. Napahinto ang aswang sa gitna ng pagtalon. Nanginig ang katawan nito. Parang may nakatingin dito mula sa lahat ng direksyon. Sinamantala ni Indong ang sandali at sinaksak ito sa dibdib. Tumagos ang kutsilyong pilak. Bumulwak ang itim na dugo. Napaatras ang aswang, napasigaw at biglang naglaho sa isang ulap ng itim na usok na mabilis na tinangay ng hangin. Naiwan sa lupa ang isang piraso ng balat, parang hinubad na maskara ng tao. Napaluhod si Indong. Huminga siya ng malalim. Hindi niya napatay ang aswang. Ngunit nasugatan niya ito ng malubha. At higit sa lahat, nalaman niyang handa na silang gumamit ng bata bilang pain. Kinabukasan, nagising ang baryo sa balitang may natagpo ang duguan at halos walang malay na babae sa gilid ng gubat. Siya'y si Aling Sela, ang payat na babaeng nakita ni Indong sa kamalig. May malalim siyang sugat sa dibdib at ang kanyang mga kuko ay nabali na parang may matinding puwersa pumigil sa kanya. Hindi maalala ni Aling Sela ang nangyari. Ngunit bago siya mawalan ng ulirat, may nasabi siyang isang pangungusap na narinig ng maraming tao. May baliw na may dalang mata. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao. May ilan na nagsimulang matakot kay Indong. May ilan na nagtanong kung siya nga ba ang tunay na panganib sa baryo. Ngunit si Mang Teban at ang binatang kasama niya sa kamalig ay tahimik lamang. Sa loob ng kanilang bahay, sa ilalim ng ilaw ng lampara, marahang hinawakan ni Mang Teban ang kanyang dibdib. May marka roon, isang marka ng pilak. At sa kanyang mga mata, may apoy ng galit na lalong nagningas. Hindi na tayo magtatago, bulong niya. Ang baliw na albularyo ang uunahin natin. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Lando, naramdaman ni Indong ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi takot, kundi ang malamig na haplos ng isang digmaang papalapit. Mula nang matagpuan si Aling Sela na sugatan, naging tahimik ngunit mabigat ang baryo Monting. Walang gustong magsalita ng malakas tungkol sa nangyari, ngunit sa bawat bulungan sa palengke at sa bawat sulyap sa daraanan ni Indong, ramdam ang takot at pagdududa. Ang dating tingin sa kanya bilang kaawa-awang baliw ay unti-unting nagiging hinala. May mga ina na hinihila ang kanilang anak palayo kapag siya papalapit. May mga lalaking sinasadya siyang iwasan na parabang natatakot na baka bigla siyang manakit. Ngunit si Indong ay hindi nagmamalasakit. Sa bawat gabi, mas mahaba ang kanyang pag-iikot. Alam niyang hindi na magtatagal at kikilos na ng lantaran ang mga aswang. Isang hating gabi, habang nagbabantay siya sa may tulay na kawayan sa gilid ng ilog, may naamoy siyang pamilyar na amoy, usok ng insenso at dugo ng manok. Hindi amoy ng aswang, amoy ng albularyo. Napalingon siya. Sa ilalim ng punong balete, may isang matandang babaeng nakaupo sa lupa,
May hawak na rosaryo na yari sa buto. Ang buhok nito'y puting-puti na. At ang mga mata ay tila nakakita na ng maraming digmaan sa dilim. Kahit magkunwari kang baliw, Indong, mahinang sabi ng babae, hindi mo maililihim sa mga tulad ko ang galaw ng iyong kaluluwa. Nanigas si Indong. Hindi ka nila nakikita, patuloy ng babae. Pero kami, matagal na naming nararamdaman ang galit mo. Dahan-dahang lumapit si Indong. Kilala kita, bulong niya. Ikaw si Aling Rosa, ang manggagamot sa kabilang bundok. Ngumiti ang matanda. Ako nga, at hindi ako nag-iisa. Mula sa likod ng mga puno, lumabas ang 2 lalaki at isang batang babae na halos kasing edad lamang ng 12. Ang isa sa mga lalaki ay may pilay na paa. Ang isa naman ay may peklat sa buong mukha. Ang batang babae ay may hawak na maliit na tambol na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Mga katulad mo kami, sabi ni Aling Rosa. Mga taong nawalan dahil sa mga aswang. Naramdaman ni Indong ang paninikip ng dibdib. Anak ko, mahina niyang sabi. Tumango ang matanda. Alam namin, at alam din namin kung sino ang pumatay. Umupo si Indong sa lupa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, may nakarinig ng kanyang tunay na tinig. 3 sila, sabi niya. Mang Teban, Aling Sela at isang binata. May balak silang kunin ang isang batang mayagimat. Hindi na 3, sagot ni Aling Rosa. 5 na sila ngayon. Nanlaki ang mata ni Indong. May dumating na 2 mula sa kabilang baryo, paliwanag ng matanda. Mas malalakas, mas sanay sa digmaan. Tahimik silang lahat sandali. Sa malayo, umalingaw-ngaw ang huni ng kuwago. Hindi mo sila kayang labanan mag-isa, sabi ni Aling Rosa. At kahit kami, kulang pa. Kung ganoon, sagot ni Indong, magdadagdag tayo. Sa gabing iyon, sa ilalim ng punong balete, nagsagawa sila ng isang lihim na pulong. Ikinuwento ni Aling Rosa ang matagal na ang alamat tungkol sa Baryo Monting, na ang lugar na iyon ay dating daanan ng mga nilalang sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng dilim. At may isang sinaunang bato sa ilalim ng lumang simbahan na nagsisilbing selyo. Kapag nabasag ang selyo, sabi niya, magiging bukas ang pintuan at ang mga aswang ay hindi na magtatago. Nanlamig si Indong. Bakit nila gagawin iyon? Dahil may hinahanap sila, sagot ng batang babae. Sa unang pagkakataon nagsalita. Malinaw ang boses nito ngunit tila mas matanda sa kanyang edad. Isang dugo na kayang magbukas ng pintuan. Dugo ng bata? Tanong ni Indong. Dugo ng anak ng manggagamot, sagot ng bata. Parang tinamaan ng kidlat si Indong. Si Lando. Hindi lang siya pinatay. Ginamit siya. Napahawak si Indong sa dibdib. Ngayon niya naunawaan ang lalim ng galit ng mga aswang. At ang lalim ng dahilan kung bakit siya kailangang magpanggap na baliw. May paraan para pigilan sila, sabi ni Aling Rosa. Ngunit kailangan nating bitaghin ang pinuno nila. Sino ang pinuno? Tanong ni Indong. Ngumiti ang matanda, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Ang binata sa Kamalig. Ang pangalan niya, dagdag ng batang babae, ay Simon. Sa gabing iyon, nagkasundo silang bumuo ng lihim na samahan. Walang pangalan. Walang panata. Isang layunin lamang. Protektahan ang mga bata.
at pabagsakin ang angka ng mga aswang sa Barrio Monting. Bago sila maghiwa-hiwalay, inilabas ni Aling Rosa ang isang maliit na sisidlan na yari sa kabibe. Ito ang luha ng diwata, sabi niya. Makakatulong ito sa oras na halos wala ka ng pag-asa. Tinanggap iyon ni Indong. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang anak, hindi na siya nag-iisa. Ngunit sa dilim ng gubat, sa isang bahay na halos nakatago sa anino, may 5 aninong nagtipon sa paligid ng isang mangkok na puno ng dugo. At sa gitna nila, isang binatang may malamig na mga mata ang marahang nagsalita. Simulan na natin ang pagkuha sa baliw. At sa Barrio Monting, unti-unting nagsasara ang bitag para sa tao at sa halimaw. Mula sa gabing nabuo ang lihim na samahan, nagbago ang kilos ni Indong. Sa araw, lalo pa niyang pinalala ang kanyang pagkukunwaring baliw. Naglalakad siyang hubad ang isang paa. May putik sa muka. Minsan ay may hawak na patpat na kinakausap niya na parang bata. May mga pagkakataong bigla siyang hihiga sa gitna ng daan at tatawa ng malakas. Lalong naniwala ang mga tao at lalong bumaba ang bantay ng mga aswang. Ngunit sa gabi, sa ilalim ng mga punong tahimik na saksi ng dilim, nagtitipon sila ni na Aling Rosa. Doon tinuruan siya ng matatandang orasyon na matagal nang hindi binibigkas sa baryo. Mga dasal na hindi humihingi ng tulong sa langit, kundi nag-uutos sa mga nilalang ng dilim na magpakita ng tunay na anyo. Tinuruan din siya ng batang babae, si Lira, kung paano makinig sa mga bulong ng hangin. Kapag may aswang sa paligid, sabi nito, nag-iiba ang galaw ng mga dahon, hindi sila sumasabay sa ihip ng hangin. Isang gabi, habang nagbabantay si Indong sa bubungan ng lumang paaralan, may naamoy siyang amoy singaw na parang bulok na karne na hinaluan ng insenso. Naroon sila, sa gilid ng baryo, sa may bakanting bahay na dati pag-aari ng isang pamilya na lumipat matapos mamatay ang kanilang sanggol. Tahimik siyang bumaba at gumapang palapit. Sa loob ng bahay, sa likod ng sirang dingding, nakita niya ang 5. Si Mang Teban, si Aling Sela, ang 2 bagong dating napayat at mahahaba ang leeg, at sa gitna nila, si Simon. Hindi ito mukhang halimaw. Isang binatang guwapo, makinis ang balat, maayos ang buhok. Ngunit sa anino sa likod niya, malinaw ang hugis ng pakpak na parang paniki at buntot na parang ahas. Sa gitna ng sahig ay may batang nakagapos, ang anak ng bagong mangingisda. Nakanganga si Indong. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto niyang sumugod. Ngunit naalala niya ang bilin ni Aling Rosa. Huwag kang kikilos hanggat hindi handa ang bitag. Narinig niya ang tinig ni Simon. Ngayong gabi, sisimulan natin ang 2 pagbukas. Umiiyak ang bata. Nilapitan ito ni Mang Teban at hinawakan ng ulo. Sa sandaling iyon, kumislap ang hangin sa paligid ng bahay. Isang manipis na liwanag ang gumapang sa sahig. Mga guhit na abo at asin na palihim na ikinalat ni Indong noong nakaraang gabi. Napalingon si Simon. May mali, sabi nito. Huli na. Mula sa bubungan, bumagsak ang isang maliit na tambol sa sahig. Tumunog. 1 beses, 2 beses, 3 beses, at biglang nag-iba ang paligid. Ang mga dingding ay tila kumapal. Ang mga aninoy humaba at gumapang sa sahig na parang buhay. Lumabas mula sa dilim sina Aling Rosa
at ang dalawa pang lalaki may hawak na mga agimat at sulo na may asul na apoy. Sumugod si Indong. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nagkunwaring baliw. Mabilis niyang tinaga ang tali na gumagapos sa bata at kinalong ito palayo. Umungol ang isa sa mga bagong aswang at lumundag patungo sa kanya. Hinihagis ni Indong ang luha ng diwata sa hangin. Kumislap ang paligid. Parang bumuhos ang malamig na ulan sa loob ng bahay. Napahinto ang aswang sa gitna ng pagtalon at bumagsak sa sahig. Nanginginig, unti-unting nagbalat. Lumabas ang tunay nitong anyo. Isang maitim na nilalang na may pakpak na butas-butas. Ngunit si Simon ay hindi natinag. Sa halip, ngumiti ito. Kaya pala, sabi nito ng mahinahon, ang baliw ay hindi pala baliw. Bigla nitong itinaas ang kamay. Umihip ang hangin. Nabuwal si Aling Rosa at ang dalawang lalaki tila tinulak ng di nakikitang puwersa. Napaatras si Indong, yakap ang bata. Naglakad si Simon palapit. Matagal na kitang inaabangan, Indong, sabi nito. Ang dugo ng anak mo ang nagbukas ng unang pinto at ang dugo mo ang magbubukas ng huli. Nanlamig ang buong katawan ni Indong. Sa sandaling iyon, narinig niya ang bulong ng kanyang anak sa kanyang alaala. At sa pagitan ng takot at galit, pinili niya ang galit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bata sa likod ng isang sira-sirang aparador. Pagkatapos, humarap siya kay Simon, hawak ang kutsilyong pilak. Kung dugo ang gusto mo, sabi niya ng marahan, handa akong ibigay. Pero mauuna ka. Sumugod si Simon. At sa unang pagkakataon, nagbanggaan ng harapan ng albularyo at ang pinuno ng mga aswang. Sa labas ng bahay, umalingaw-ngaw ang isang malakas na kulog kahit walang ulan. At ang Baryo Monting, sa gabing iyon, ay hindi na muling magiging dati. Mabilis ang galaw ni Simon. Hindi siya sumugod na parang hayop, kundi parang isang bihasang mandirigma. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Indong. At ang hangin sa pagitan nila ay tila naging matigas na pader. Nagtagpo ang pilak na kutsilyo at ang hubad na kamay ni Simon. May kumislap. May umalingaw-ngaw na tunog na parang basag na salamin. Napaatras si Indong ng ilang hakbang, nanlaki ang mga mata sa nakita. Ang balat sa palad ni Simon ay nasunog at nagbitak. Ngunit agad din itong nagsara, parang sugat na hinaplos ng apoy. Mahina pa rin ang galit mo, malamig na sabi ni Simon. Sumugod muli ang aswang. Sa likod nila, nagbanggaan si Mang Teban at ang pilay na kaalyado ni Indong, nagpalitan ng saksak at dasal. Umalingaw-ngaw ang ungol ng isa sa mga bagong aswang na patuloy na nangingisay sa sahig, tinutupok ng kapangyarihan ng luha ng diwata. Ngunit ang tunay na laban ay nasa gitna. Tinaga ni Indong ang braso ni Simon. Tumagos ang pilak. Bumulwak ang dugo, hindi pula, kundi maitim na parang tinta. Napangiti si Simon. Masakit, sabi niya, pero huli ka na. Bigla nitong sinipa si Indong sa dibdib. Tumilapon ang albularyo at bumagsak sa dingding. Kumalat ang dugo sa kanyang labi at saglit na nagdilim ang kanyang paningin. Sa sahig narinig niya ang iyak ng batang iniligtas niya. Hindi kanila makukuha, bulong niya sa sarili. Pilitan siyang tumayo. Sa sandaling iyon, nakita niyang gumapang si Aling Sela patungo sa bata, kahit sugatan at halos wala ng lakas. Hindi! Sigaw ni Indong. Mabilis niyang inihagis ang pulang tali. Parang ahas itong lumipad sa hangin
at pumulupot sa leeg ni Aling Sela. Napasigaw ang babae at bumagsak, nanginginig, habang ang balat nito'y unti-unting nagbabakbak. Lumilitaw ang tunay na anyo nitong mabalahibo at may pakpak. Ngunit si Simon ay biglang huminto. Napalingon ito sa isang direksyon. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng mga punong akasya, may naramdaman siyang gumising. Ang Celio. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pa, sigaw niya. Sa lupa, ang mga guhit na abo at asin ay nagsimulang kumislap. Ang mga simbolong iginuhit ni Indong at ni Aling Rosa ay unti-unting nagdudugtong, bumubuo ng isang malaking bilog na sumasaklaw sa buong bahay. Sa ilalim ng sahig, may umalingaw-ngaw na mahinang dagundong na para bang may malaking bato na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Sa simbahan, sa kabilang dulo ng baryo, ang lumang kampana ay biglang tumunog ng mag-isa. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Napaatras si Simon. Binuksan ninyo ang bantay, bulong niya. Sa pintuan, pilit bumangon si Aling Rosa. Duguan ngunit nakatayo pa rin. Hawak niya ang isang lumang krus na yari sa kahoy ng balete. Hindi namin binubuksan, sagot niya ng paos. Isinasara namin. Itinaas niya ang krus. Biglang umalpas ang liwanag mula sa sahig at gumapang sa mga dingding. Ang mga anino ng mga aswang ay nagsimulang maghiwalay sa kanilang mga katawan, humihila pababa na parang may humahatak mula sa ilalim ng lupa. Sumigaw ang isa sa mga bagong aswang at tuluyang natupok sa asul na apoy. Naging abo sa loob ng ilang sandali. Ngunit si Simon ay hindi pa tapos. Sa galit, sinunggaban niya si Indong sa leeg at itinaas ito sa hangin. Ang dugo ng anak mo ang nagising sa selyo, bulong niya sa tainga ni Indong. At ang dugo mo ang magsasara rito, magpakailanman. Nang hihina na si Indong, nagdilim ang paningin niya. Sa sandaling iyon, naalala niya ang huling ngiti ni Lando. At sa alaala ring iyon, naramdaman niya ang malamig na likido sa kanyang bulsa. Ang luha ng diwata. Sa huling lakas, binasag niya ang maliit na sisidlan sa dibdib ni Simon. Kumislap ang liwanag, mas maliwanag pa sa kidlat. Sumigaw si Simon sa unang pagkakataon, isang sigaw na hindi natinig ng tao, kundi ng nilalang na matagal nang isinumpa ng liwanag. Binitiwan niya si Indong at umatras. Ang dibdib ay nasusunog na parang tinupok ng araw. Bumagsak si Indong sa sahig, hingal na hingal. Sa gitna ng liwanag, unti-unting lumitaw sa sahig ang isang bitak. Isang siwang patungo sa ilalim ng lupa. At mula roon, umalingaw-ngaw ang tinig na hindi galing sa tao o sa hayop. Isang tinig na matanda pa sa bundok at ilog. Isara. Napatayo si Indong. Alam niya ngayon ang katotohanan. Hindi sapat na patayin ang mga aswang. Kailangan niyang isara ang pintuan na binuksan ng dugo ng kanyang anak. At ang selyo sa ilalim ng simbahan ay naghihintay sa kanya. Sa labas ng bahay, nagsimulang umulan. Hindi ulan ng tubig, kundi ulan ng abo. At sa Baryo Monting, sa ilalim ng kampana ng simbahan, dahan-dahang gumigising ang sinaunang bato na matagal nang nagbabantay sa pagitan ng liwanag at ng dilim. Umulan ng abo sa Baryo Monting buong magdamag. Sa bawat bubong, sa bawat dahon ng saging, sa bawat daanan, dumikit ang kulay abong pulbos na tila alaala ng digmaang hindi nakita ng karamihan. Pagsikat ng araw, nagising ang mga tao na may kakaibang bigat sa dibdib, na para bang may masamang panaginip silang sabay-sabay na naranasan ngunit walang makaalala ng buo.
Sa loob ng sirang bahay sa dulo ng baryo, nakahandusay sa sahig si Indong. Mabigat ang kanyang paghinga. Sa paligid niya, nagkalat ang abo ng mga natupok na aswang. Si Mang Teban ay wala na. Naglahong parang usok. Ang isa sa mga bagong aswang ay tuluyang naging pulbos. Si Aling Sela ay nakahandusay sa gilid, hindi na gumagalaw. Ang muka'y kalahating tao, kalahating halimaw. Ngunit si Simon, wala roon. Tanging bakas ng nasunog na sahig at maitim na dugo ang naiwan sa lugar na kanyang kinatigan. Dahan-dahang bumangon si Indong, pilit binabaliwala ang sakit sa dibdib at tagiliran. Lumapit siya sa bata na kanyang iniligtas. Mahimbing na itong natutulog, tila walang maalala sa gabing iyon. Marahang binuhat ni Indong ang bata at inilabas sa bahay. Sa labas, sinalubong siya ni Aling Rosa at ng dalawa pa nilang kasama. Sugatan silang lahat, ngunit buhay. Buhay pa ang pinuno, mahina ang sabi ni Aling Rosa. Tumango si Indong. Papunta siya sa simbahan, sagot niya. Sa selyo, nanlamig ang mukha ng matanda. Kung makarating siya roon bago tayo, magbubukas ang pintuan, tugtong ni Indong, at hindi na iilan ang lalabas. Ibinigay nila ang bata sa isang ligtas na pamilya sa kabilang dulo ng baryo, sa katahimik na naglakad patungo sa simbahan. Habang papalapit sila, napansin nilang kakaiba ang paligid. Ang mga aso'y tahimik. Ang mga manok ay hindi tumitilaok. At sa ibabaw ng lumang simbahan, may itim na ulap na paikot-ikot na parang umiikot na buhawi, kahit malinaw ang langit sa ibang bahagi ng baryo. Sa loob ng simbahan, bukas ang pinto. Walang tao. Ngunit sa gitna ng sahig, sa harap ng altar, may nakalantad na bahagi ng bato na dati nakabaon sa ilalim ng sahig. Isang malaking tipak na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ang selyo, may lamat na sa gitna nito. At sa tabi nito, nakaluhod si Simon. Tuguan. Nasusunog pa ang dibdib, ngunit buhay na buhay ang galit sa kanyang mga mata. Huli na kayo, mahinang sabi niya nang hindi lumilingon. Naririnig na nila ang tawag. Mula sa bitak sa bato, umahon ang malamig na hangin na may dalang amoy ng bulok na lupa at dugo. Sa loob ng siwang, may mga aninong gumagalaw, naguunahan, nag-aabang. Lumapit si Indong. Isasara ko ito, sabi niya. Tumawa si Simon, paos at mapait. Hindi mo kaya. Ang selyong iyan ay isinara noon gamit ang